Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pag-uusapan po natin itong magandang batas na gustong ipasa ni Senator Raffy Tulfo, yung Fair Traffic Apprehension Act. So, ito yung magiging batas para, maging patas na yung panghuhuli ng mga traffic enforcer sa mga motorista, especially sa mga rider na kagaya natin, mga nagmomotor. So, kumbaga ito yung magiging pambalanse doon sa mga maling panghuhuli ng mga traffic enforcer. Pero siyempre, meron na namang abogadong iiyak dahil si Tulfo yung gumawa ng batas na yan at sigurado tututulan niya to. So panoorin natin itong balitang to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. So pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to na ikaiiyak ng mga abogadong vlogger. So ito po, panoorin natin. Susulong sa Senado ang panukalang Fair Traffic Apprehension Act. Layunin nitong tuldukan ng talamak umanong pang-abuso ng ilang traffic enforcer sa mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kanina, naisiwalat ang umano'y talamak na kaso ng pangaharas ng ilang traffic enforcer sa mga motorista. Patunay rito ang ilang video na pinakita ni Senador Raffy Tulfo sa hearing. Gaya ng delivery rider na ito na inirereklamo ang mga enforcer na madalas daw nag-aabang lang ng huhulihin kahit sumusunod naman sila sa batas trapiko. Pag hindi namin kabisado, tinitingnan namin yung signs. Pero pagdating namin sa dulo, para kaming isdang hinuli doon. Para kaming nalambat doon. Nandun na yung nakaabang ng checkpoint doon. Mayroong patrol car doon sa gilid, sa ilalim ng puno. At yung siguro mga barangay tanod siguro yon. Parang pinapapasok ka lang. Pagdating doon, may violation ka na kasi bawal pala pumasok doon ng mga motor. Sa isa pang set ng video mula sa mga report ng News 5, dokumentado. Totoo yung sinasabi ni isang rider na yon, na imbis na nakabantay dapat yung enforcer doon sa bungad pa lang para hindi na pumasok or balaan na yung mga motorista na bawal pumasok sa lugar na yon or one way yon. Parang nangyayari, nag-aabang sila sa dulo or sa gitna na. Para nga naman kung pumasok ka doon, wala ka ng choice, huli ka na. So kahit ano pang ipaliwanag mo, hindi nila tatanggapin yun dahil nga magiging magiging tatanggapin mo nga, oo, may mali ako dahil pinasok ko yun. Pero ang dahilan, hindi ko naman nakita na may nakasign doon na bawal pumasok or wala namang bantay na magsasabi sa akin. Kasi kung doon, baguhan ka, di ba, hindi mo makabisado yung lugar. So ano ba namang alam mo kung one way yun o hindi. So isa yun sa mga pinatotohanan natin na totoo yung sinasabi ni Sam na nag-aabang na lang yung mga enforcer na parang lambat yan na wala ka ng choice kundi huli ka balbon. Ng pananakot at pananakit ng enforcer sa ilang mga rider. Maski ang mga taxi driver, nakaranas din daw ng pangungutong ng mga traffic enforcer. Sa dulo po ng LRT station sa Monumento Circle. Kapag gumilid ka na dito sa dulo ng LRT, papasok ng Rizal Avenue, paparahin ka nila. Anong sasabihin sa'yo? Wrong lane, swerving, at tatakutin ka. Sasabihin, Sir, 2.5 yan. At magseminar kayo dyan. So ang gagawin ng motorista, makiusap ngayon. Maglalagay. Para maiwasan ang pang-aabuso ng mga enforcer sa mga motorista, isinusulong ngayon sa Senado ni Tulfo ang panukalang Fair Traffic Apprehension Act. Layunin nitong protektahan ang mga driver sa mga hindi makatarungang panghuhuli sa kanila. Kasama sa panukala ang pagbibigay karapatan sa mga driver na kuna ng video o litrato ang panghuhuli sa kanila na pwedeng gamiting ebidensya. Kapag napatunayang mali ang panghuhuli sa kanila, isinusulong sa panukala na bayaran ng danyos ang hinuling driver. Bukod sa panukala, gusto ring ipatigil na ni Tulfo ang quota system ng mga enforcer dahil ito raw ang nagtutulak sa traffic enforcer na manghuli ng manghuli kahit walang violation ng motorista. Maganda yung yung panukala ni Raffy Tulfo rito, which is patas nga naman. Halimbawa nga, siyempre kung yung motorista pag hinuli, minsan wala na talagang kumbaga pinaninindigan na enforcer na tama yung panghuli nila. Kahit na sabihin natin
hindi naman talaga totoong nangyari. 'Di ba may mga lumalabas nga sa social media, 'di ba, kung wala silang dashcam, wala silang body camera na ebidensya nila na hindi sila nag-violate, tutuluyan sila ng enforcer. At ang sasabihin lang ng enforcer, i-contest mo na lang 'yan. Kung sa palagay mong mali yung huli namin, i-contest mo na lang, 'di ba? Ngayon, paano mo naman iko-contest 'yan kung may trabaho ka? Nung araw na nga yun, naabala ka na dahil nga hinuli ka sa maling violation. So, pwedeng na-late or pwedeng na-delay yung pagpunta mo sa isang lugar. Eh ano pa yung pupunta ka para i-ano yan, i-contest pa yung huli mo, 'di ba? Mas gugustuhin mo na lang bayaran, isang isang lakad na lang, babayaran mo na lang yung violation mo, makukuha mo na yung lisensya mo. Eh kung iko-contest mo yan, ilang hearing yan bago mo makuha yung lisensya mo. At wala pang kasiguraduhan kung magiging ano pa, magiging patas o magiging pabor ba sa'yo yung reklamo mo. Kasi wala ka namang ebidensya, 'di ba? Kung wala kang hawak na video dahil nga may mga times na nagagalit pa yung mga enforcer kapag binibidyohan mo kung yung kanilang panghuli at sasabihin nila eh bawal daw yun. Which is wala namang bawal doon dahil personal mo naman yung cellphone. Magpaalam siya man o hindi, personal mo yung cellphone, nasa public place kayo, so karapatan mo. Pero yun yung ginagamit na pangharas din ng mga enforcer na sasabihin bawal daw. So maganda yung sinasabi ni Rapi Tulfo na babayaran pa or kung siyempre yung abala, kailangan na mabayaran, makompensate din yung mga motorista natin dahil sa abalang ginawa ng mga enforcer dahil sa maling panguhuli. So kung ganun ang mangyayari, magiging maingat na yung mga enforcer na manikit dahil nga ano eh, kumbaga meron silang magiging ano diyan, tawag dito, parusa, 'di ba? It's either ibawas sa sweldo nila, yung ipambabayad dun sa abalang ginawa nila sa panguhuli. Siyempre, isipin mo, kung sa loob ng isang araw, eh, manghuli ka ng 5 na puro mali, eh, kung lahat yan babayaran mo, eh, malamang ubos yung sweldo mo. Or kung hindi naman sa sweldo ninyo, eh, mauubos yung pondo ng LGU or nung department, eh, halimbawa MMDA, eh, mauubos yung budget nila kung puro mali yung panguhuli ng mga enforcer nila. So, ang ending niyan, eh, kailangan nila i-seminar ng i-seminar yung kanilang mga tauhan para, alam niyo yun, maging effective or maging tama yung panguhuli nila. At isa pa, yung gusto mangyaring Tulfo, eh, yung tanggalin yung quota system, which is totoo meron yan, na kailangan eh meron silang certain na number ng ticket na matikitan ng motorista para alam mo yun, maganda yung maging performance nila. So, dahil doon, kahit na mali yung panguhuli or sinasadya talaga nilang tulad niyan yung pumasok sa one way imbis na umpisa pa lang eh pigilan na nila or i-inform na nila na bawal. Ang ginagawa pa nila parang trap nga, 'di ba, pinapapasok. So yun yung ano, yun yung kagandahan nitong bill ni Rapi Tulfo na magiging balanse. Hindi puro sa enforcer lang yung ano, yung pagpabor. So ngayon dito may laban na yung mga motorista dahil pwede nang kuhanan ng video. So hindi na pwedeng gawing panakot ng mga enforcer o ng mga maninikit na bawal sila videohan. Dahil kung may papasan ni Tulfo yung batas na yan, is pwede na. Diba? Pangalawa, yung abala. So pwede ka nang umabsent para i-contest yung panguhuli sa'yo dahil alam mo, in the end, kung malakas naman yung ebidensya mo na mali yung panghuli, is mababayaran ka. So yung abalang nawala, hindi mo pagpasok, eh kahit di ka bayaran ng kumpanya, eh mababayaran naman yung araw na hindi mo pinasok kasi ibabalik yan dahil sa abalang ginawa nila. Pangatlo, mababawasan na yung paninikit ng mga enforcer dahil tatanggalin na yung quota. Pero siyempre, babalik tayo dun sa abogadong vlogger na kukontrahin yan at sasabihin na naman kung ano mga maling batas, ni paliliwanag na naman niya para sabihin na mali na naman si Tulfo at ang sasabihin na naman niya na wala na namang alam si Senator Rapi Tulfo sa kanyang mga pinagagawa sa mga bill na gusto niyang ipatupad. So siyempre, kukontrahin yan. Alam niyo naman yung abogado na yun na makakakontra lang dahil siyempre
laging talunan, laging malamang na baka ang gamitin pa niyang batas diyan yung panabla niyang batas kay Rapi Tulfo sa sinusulong niya, baka sampahan pa niya ng Safe Spaces Act yan. Sabihin na naman niya diyan na hindi, violation yan ng safe yung Safe Spaces Act yan, yung pagbabawal ng paninikit, yung pagtanggal ng quota system. Safe Spaces Act yan, under yan Spaces Act na. So, tingnan natin kung ano yung magiging sagot dito nung abogadong vlogger dito sa sinusulong na batas ni Rapi Tulfo. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi. God bless.